Bato, si Marcoleta, walang gano'n. Walang iniipit, wala pong ginigipit dito. 'Di ba mga minamahal? In fact nga, si Bato de la Rosa sa mga hindi po nakakaalam ha, ito balita ko lang sa inyo. Si Bato de la Rosa po mga minamahal ay nagsoli, oo, ng 6 na baril. Yes, totoo 'tong balitang 'to. Si Bato de la Rosa ay nagsauli po ng 6 na baril, mga minamahal, oo. Isinuko niya sa kanyang kampo sa PNP kasi puwede siyang makasuhan ng patong-patong pang kaso. Pero kung ako lang ha, mga minamahal, si Bato, wala po 'yan diyan sa INC Cathedral. Mas pipiliin ko pang ipasok sa sentido komon ko na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago doon po sa Davao. Mas yun yung mindset ko kasi mas safe siya doon. 'Di ba mga minamahal? Mas safe si Bato doon sa Davao, kaysa diyan sa cathedral na 'yan mga minamahal. Sinauli nga ni Bato ang baril pero may reserve, pero hindi niya 'yan magagamit. Oo, mga minamahal kasi mananatili lamang siyang nagtatago. Pero hindi natin para sabihin na sa cathedral ng kulto daw, oh, sabi ni Abdullah Bay, 'di ba? May tinatawag na Central Main na sambang mga ay iglesia ni Manalo, mga kulto. Ako hindi ko sinasabing kulto yung INC. Pero ang akin lang mga minamahal, iba kasi yung discipline ng kanilang pagsisimba. Pero nadadamay ang INC sa issue dahil sa mga vlogger din na nagpapakalat ng fake news galing sa DDS camp. 'Di ba parang, oh, susugurin daw ng bangag administration ng INC. So, 'di ba nakaka-alarma 'yun? Bakit susugurin? Kasi nandun daw si Bato, nandun daw si Rodante Marcoleta. Anong connect? 'Di ba, sa totoo lang, anong connect kung puwede naman demokrasya, eh, di demokrasya natin 'tong balitang 'to. Mga minamahal, meron ako sa inyo ipapanood na balita kung saan itong si Bato de la Rosa ay mukhang alright. Pa ng 6 ang mga baril na isinuko ng kampo ng puganteng si Senator Bato de la Rosa sa mga pulis. Ayon sa PNP, isang legal representative ulit ni De La Rosa ang nag-surrender ng mga baril mula naman sa kanyang bahay sa Silang, Cavite. Suma total, 26 na ang isinukong mga baril ng senador. Mula yan sa kabuang 117 baril na nakarehistro sa kanya. June 11, nang unang isuko ang 20 baril ni Bato sa Davao City. May 27, nang bawiin ng mga pulis ang lisensya ng mga ito. Kasalukuyan ngayong tinutugis si De La Rosa sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Mga kapatid, Cheryl, Hinahanap, nage-gets ninyo? Patuloy pa ding hinahanap, patuloy pa ding tinutugis, patuloy pa ding pinaghahanap itong si Senator Ronald Bato de la Rosa at ni isa walang binanggit ang mainstream media or kahit ano pa mang mga legit na news outlet, mga minamahal, walang binanggit na si Bato ay posible daw pong nagtatago doon nga daw po sa sentral, sa main chapel ng INC. Walang binanggit. Nakita nyo naman, di ba mga minamahal? Pero taliwas po ito sa sinasabi ng vlogger, uulitin ko mga minamahal, na si Man Darahog. Kasi kahit sino maalarma mga minamahal ng mga INC, sa totoo lang, maalarma. Bakit susugurin ng administrasyon ang INC? Madaming mga INC ang magtatanong yan kasi hindi naman lahat aware. Bakit? Kasi merong nagbalita na DDS na kanilang kapwa-kampo nila. 'Di ba gets ninyo? Kapanata ko 'to nagbalita na susugurin daw. May influence kasi. Nage-gets ninyo? May influence itong si Mandarahog. So dapat kung meron mang sisihin dito, hindi kami, hindi yung admin kung bakit kayo naaalarma, kundi si Mandarahog. Kasi siya yung nagpakalat ng main chismis na yung INC mismo mga minamahal, yung pinaka-main chapel nila, yung pinaka-main na sinasamba nila ay susugurin daw po ng administrasyon. Hindi yan galing sa atin ha, galing po ito kay Mandarahog.
Papakita ko nga sa inyo mga minamahal, nanggigigil talaga ako dito, eh. Eto, oh, tingnan niyo, Ang administrasyon po, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila Ay, yan si Bato. De La Rosa nagtatago. And nagkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. okay. Okay, putulin natin 'yan. Galing kasi 'yan kay Ken. Ang source niya si Mandarahog, which is para sa'kin, baliw ka ba, Mandarahog? Ikaw yung nagki-create ng fear sa kapwa mo mga DDS. Bentang-benta yung linya mo, bentang-benta yung line mo, Mandarahog. Tinatakot mo yung INC. Kaya kung magrereklamo man sila, hindi hindi gobyerno yung dapat nilang ireklamo, kundi ikaw. Kasi ikaw yung nag-create ng chaos. Ikaw yung nag-create ng ano, ng tsismis. Ikaw yung nag-create ng gulo. 'Di ba? Kahit sino, kahit ako, 'di ba? Malalim ang pananalig ko. Matatakot na akong magsimba. Lalo pa't napakadisiplinado naman talaga sa totoo lang ng INC. Kapag hindi ka nga nakakasamba, tinatawag ka nila, "Oh, kamusta ka na sister, kamusta ka na kapatid, ba't di tayo nakapagsamba? Sa loob lamang ng isang linggo meron tayong ilang oras, tapos ang isang oras hindi mo man lang ibigay sa Diyos Ama." So, 'di ba, kino-call out. Kasi disiplinaryo ng mga INC sa totoo lang. I don't want to call them kulto, pero napakadisiplinado ng INC. Kaya nga kung ikaw ay masyadong, maka-Diyos ta's malalaman mo yung balita na, "Oh my God, galing sa iniidolo ko na yung INC ay susugurin daw po yung main chapel." Matatakot ako. 'Di ba? 'Pag 'pag nagsimba ako baka mamaya madamay ako. So, kung meron mang nagke-create ng takot dito, walang iba kundi ang mga DDS at dapat sila yung pinapakulong. 'Di ba, mga minamahal? At huwag sanang gatungan. Yan lang yung atin mga minamahal, huwag gatungan. Pinapagulo ninyo ang sitwasyon na hindi naman dapat magulo. 'Di ba mga minamahal, pinapagulo ninyo ang sitwasyon na hindi naman dapat magulo dahil ang ginagawa ninyo, fake news kayo ng fake news. 'Di ba mga minamahal, fake news kayo ng fake news. Oh, kagaya na lamang ni ano, ni Mike Defensor, fake news ng fake news.